Nagbago ang cholesterol mo sa low carb. Laging nakikita yan, laging tinatanong. So pag-usapan natin, unang sitwasyon, mga taong abnormal na dati yung kanilang cholesterol matataas, tapos nag-low carb sila. Yung cholesterol na dati abnormal, magiging normal. Second scenario, wala naman akong problema dati sa cholesterol, pero nung nag-low carb ako, tumaas yung LDL ko. Yung aking triglycerides, bumaba. Yung aking HDL, tumaas. Yung total cholesterol ko tumaas. So anong napapansin nyo doon? Meron pong pattern, It's a pattern. Hindi naman yan parang aksidente lang na halos lahat na lang sa comment section ganun, Merong mataas na total cholesterol, mataas din yung LDL, HDL, which is yun yung uri ng cholesterol natin na tumutulong sa katawan natin ay mataas din. Triglycerides, mababa. Triglycerides yan yung marker natin ng masyadong pagkonsumo ng mga processed food, masyadong pagkonsumo ng mga pagkain na may artificial sweetener o kaya mga pagkain mataas ang fructose. Ito man ay natural through yung ating mga prutas or artificial. Yung high fructose corn syrup, paborito ng mga manufacturers dahil ito ay napakamura na pampalasa ng pagkain na artificial. Then ito yung natatagpuan sa prinosesong pagkain. So yung triglycerides, bababa yan. That's what you normally see. Bakit tumataas yung LDL? Yan ay compensatory mechanism ng katawan. Siyempre, maraming mga nangyayari sa inyo, kapag nagpa-fat burning na kayo. Pag natutunaw yung taba, edi yung mga dating nakastore doon na cholesterol ay marirelease. So, tataas si LDL. O kaya naman, minsan nasa-sense ng atay, bakit mababa na ngayon yung raw material ko sa paggawa ng cholesterol, taasan ko nga yung production ko. So that's what's happening. Anong gagawin kung nandun ka sa second scenario? Kung merong way na i-check yung inyong ApoB at LDLP, gawin po ninyo. Kasi yung mataas na HDL, hindi yan problema. Yung total cholesterol, we don't really focus on that. Ang tinitingnan natin yung LDL. Dalawang scenario din ang pagtaas ng LDL. Unang scenario, yung pagtaas ng LDL mo ay maaaring magdulot ng pagbabala ng ugat. Ay nangyayari yan, kanino? Doon sa mga tao na mataas din ang ApoB. Second scenario is, tumaas yung LDL mo pero hindi naman actually siya problema. And ito yung mga tao na mababa yung kanilang ApoB. Bakit ano ba yung ApoB na yan? Yan yung protina na nakakabit doon sa ating mga lipoproteins. Yun nga, yung LDL, VLDL, IDL, nakakabit yan. So this is the diagram ng inyong ugat. Bakit ba tayo takot na takot sa cholesterol? Dahil yan ang nagdudulot ng pagbabara ng ugat that eventually leads to atake sa puso, stroke, mga komplikasyon. Kahit yung sa kidneys natin, nababara din yung ugat doon, kaya naapektuhan din yung kidney function eventually. Ngayon, yung mga ApoB containing na mga lipoproteins, yan yung mas sumusuot sa pagitan ng lining ng ating ugat. Pag sumuot yan doon sa lining ng ugat, tapos merong inflammation, mangyayari, kakapal yung bara. So that is why we cannot ignore. After mo na ma-check yung iyong LDL nga na tumaas, at may kapasidad ka, pa-check mo yung ApoB mo, LDLP, nakita mataas din, hindi mo yun pwedeng ignore. I have seen both scenarios. Sa aking clinical practice, mga tao na tataas ng LDL, pag chinek mo yung ApoB normal, carry on, tuloy lang. Pero syempre, chinecheck lagi. So sa mga taong ganun, depende sa kanilang risk factors. Yung pag-check ko can be every 6 months or every year. Pero kailangan chinecheck pa rin yan. Hindi mo yan pwedeng pabayaan, right? Yung mga tao na iba actually have high ApoB. So ano nga yung ginagawa ko sa mga ganun? Babaguhin yung uri ng paglo-low carb nila. Sila ngayon yung pinag-low carb Mediterranean fusion diet ko.